Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ay tungkol dito sa 18 ex-Marines na naman. Continuation to ng ating vlog kagabi. Tungkol doon sa mga ibinigay nilang mga testimonya dito sa National Bureau of Investigation. Ngayon naman ay may bagong development sapagkat may nakitang ebidensya ang ating incumbent ombudsman na si Boying Remulla tungkol doon sa attachment sa mga affidavit na isinumite sa National Bureau of Investigation. Dito sa attachment ay ang nakalakip ay yung retrato ng mga ex-Marines no, na nagdi-deliver allegedly ng pera sa Speaker of the House na si Romualdez at sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero nagkaroon ng duda doon sa retrato at mukhang lumalabas na ang larawan ay kuha noong panahon ng 2019 at 2020. Panahon na ang nanunungkulan sa ating pamahalaan ay ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya ngayon ay nakakulong dyan sa pasilidad ng International Criminal Court sa the Netherlands, sa The Hague. So dito ay nagkaroon na kagad ng malaking duda ang ombudsman sa mga pahayag no ng allegedly 18 ex-Marine soldiers sapagkat dito pa lamang sa isinumiting affidavit at kitang-kita na sila ay nagsisinungaling sapagkat ang retrato, ang larawan na nakita sa affidavit ay pwedeng napacheck na, napa-examine at nasuri ng mabuti kung kailan ito kinuha, anong oras, ang lugar. Kasi sa advancement of our technology, sa mga ganyang klaseng documentary evidence katulad ng larawan, ay hindi ka na makakapagsinungaling sapagkat meron na tayong mga kagamitan upang matuntun ang originality at authenticity of the document in this case. Alam niyo po, napakahalaga ng ebidensyang ito na inihayag ni Ombudsman Boying Remulla no, na kasama ito sa kanilang magkakasamang affidavit. At ito po ay sinuri ng mga eksperto at natuklasan na ang larawan ay kuha nga noong panahon ni dating House Speaker Lord Velasco na nagsilbi mula 2019 hanggang 2020. So ibig sabihin, dun nga sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, ano ang mga batas at mga desisyon ng korte tungkol sa larawan bilang ebidensya? Paano to nagsisilbing ebidensya sa hukuman kung sakasakaling ito ay napaka-importanting piece of document? Ayon po sa mga patakaran ng hukuman sa ating bansa, ang larawan po ay pwedeng gamitin bilang ebidensya kung ito ay totoo, may kaugnayan sa kaso at hindi binago o binabago. Okay? So napaka-importante niyan. Dapat ang larawan bilang ebidensya ay kailangang it must be a competent evidence, it must be relevant and authenticated. Okay, tandaan niyo po yan, yung tatlo na yan. Napaka-importante niyan. Ngayon, yung mga larawan na yan, definitely, sinusuri yan ng metadata. Yung mga detalye ng petsa, katulad ng sinabi ko kanina, di ba? Malamang nasuri na nga yan, yung detalye ng petsa, oras, at yung mga kagamitang ginamit para kumuha ng larawan. Para mapatunayan kung kailan talaga ito kuha. Baka mamaya panahon pa ni Mahoma kinuha to. And in this case, ang sabi ni Boying Remulla, way back 2019 pa yung
retrato. Panahon pa ni Speaker Velasco. Okay, merong kaso dati sa Supreme Court noong 2024 tungkol sa hukom na kasangkot sa illegal na pagkuha ng droga, kung saan yung larawan na naging primary evidence para patunayan ang pagtanggap ng pera ng hukom, no? Okay. Sa kasong iyon, yung kaso na yon tungkol do sa judge ay yung larawan po ay napatunayang totoo at nagamit para hatulan ang nasasakdal. Authenticated, competent, and relevant yung larawan. Okay? So, dito ngayon, mukhang magkakabistuhan ng ato talaga ng tuluyan. So, ano yung mga batas na pwedeng labagin ng mga umakto bilang mga bagmen? No? Mga X-Men na bagmen. Okay. Kung mapapatunayang totoo ang kanilang paglahok sa paghahatid ng pera para sa katiwalian, o kung sila ay nagsabi ng kasinungalingan sa kanilang affidavit, maaari silang managot sa mga batas na umiiral po sa ating bansa. Siyempre, itong batas na to, gas-gas na dito sa YouTube channel ko to. Madalas kong banggitin to pag ang pinag-uusapan natin corruption ng mga public officials. Ito po yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019. Okay, ano tong batas na to? Ulitin natin. Ito po yung pangunahing batas laban sa katiwalian sa Pilipinas. Kung ang mga bagmen ay tumulong sa pagbibigay o pagtanggap ng suhol o sa anumang uri ng katiwaliang na meron kinalaman, no, sa gobyerno, sila po ay pwedeng kasuhan sa ilalim ng Section 3 ng Republic Act 3019. Kasama na din dito siyempre yung paghahatid ng pera para impluwensyahan ng mga opisyal ng gobyerno sa kanilang trabaho. So bawat paglabag sa RA 3019 ay pwedeng magdulot ng pagkakakulong at parusa sa pera, yung fine, no? Kasi pag ikaw ay nasentensyahan, aside from the penalty of imprisonment, may mga fines yan, no? Yung ini-impose sa'yo, plus siyempre may mga, yung mga damages, katulad sa civil cases, may mga damages, parang ganun yan, okay? So, imprisonment na, may parusa pang pera na babayaran mo, okay? So, paano yung sinabi nila noon na nagatid sila ng pera sa presidente, nagatid sila ng pera kay Speaker Romualdez? Anong violation ng committed by the X-Men, by the ex-Marine soldiers, okay? Yung pagsasabi ng kasinungalingan sa affidavit o testimonya ay tinatawag na perjury. Republic Act 1159-4, ang kasong perjury. Yan po ang isa pang kaso na pwedeng isampa sa kanilang lahat. Okay? So dito binago ng batas na ito ang mga parusa para sa perjury. Okay? Kung ang mga bagmen ay maling nagsabi tungkol sa petsa. Unawain natin to, kung mali ang sinabi nila tungkol sa petsa, sa lugar o mga taong kasangkot sa kanilang affidavit, sila po ay pwedeng maparusahan ng pagkakakulong hanggang sa 12 taon at multa. May multa na naman na hanggang 1,000,000 piso. Ang laking pera nito. Sabagay, kung totoong nakatanggap sila nga ng pabuya dahil sa pagsisinungaling, barya yung 1,000,000 piso. Malaki yan yata bigay dito Ngayon, kung opisyal sila ng gobyerno at hanggang ngayon ay konektado pa rin sa ating pamahalaan, mas mataas yung parusa. Pero ang alam ko nga, mga ex-Marine soldiers, di ba? Okay. Ano yung pangatlong batas na na-violate dito? Siyempre, kung ginamit yung internet, ito na naman tayo, pag-uusapan na naman natin cyber libel, di ba? Yung tungkol sa Cybercrime Prevention Act of 2012.
kung yung mga pahayag ay nilathala na naman sa internet o sa anumang digital na paraan at naging dahilan ng pagkasira ng pangalan ng mga taong naakusahan. Maaari silang kasuhan ng cyber libel. Okay? Tandaan niya, pag cyber libel, palaging may internet yan. Social media, Facebook, YouTube, TikTok, yan. Magpapasok talaga sa cyber kasi ginamit mo yung digital platform sa paninira doon sa tao. Okay? So yung cyber libel, ulitin ko na naman, may mataas na parusa yan kaysa sa karaniwang traditional libel, yung traditional libel na nababasa natin sa Revised Penal Code. At kailangang patunayan ng mga nasasakdal na totoo ang kanilang sinabi o hindi sila nagsasabi ng mga bagay na may masamang layunin. At upang hindi sila makasuhan ng cyber libel, yung problema, mukhang problema yung larawan ngayon na authenticate na yata ng ombudsman. Okay? Okay, so pero sila naman ay nagsasabi ng totoo, no? Kung ang mga bagmen ay kusang loob na magsasabi ng totoo at tutulong sa paglilitis laban sa mga tunay na kasangkot sa katiwalian, ngayon dito papasok yung medyo mapapaluwag ang kanilang sitwasyon. Maaari silang makatanggap ng proteksyon o pagpapalaya, no, sa parusa. Okay, medyo magiging light yung penalty. Minsan pa nga wala nang penalty kapag ikaw ay kinonsider na state witness. Pero depende yan sa katotohanan ng kanilang sinasabi at sa pagtulong nila sa paghahanap ng katarungan. Okay? Ngayon balik tayo doon sa larawan. No, napaka-importante ng larawan na pinakita ni Ombudsman Boying Remulla. Ang larawan na ipinakita ni Ombudsman Boying Remulla ay mahalagang ebidensya para patunayan ng mga sinasabing paghahatid ng pera, bilyon-bilyon to di ba? Ay naganap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Ang mga taong nagsasabing bagmen ay maaaring managot sa iba't ibang batas kung mapapatunayan sila ay nagsabi ng kasinungalingan o kasangkot sa katiwalian. So, yan ang problema ngayon. So, sa uli, ang katarungan ay nakakamit lamang kung ang ebidensya ay totoo at ang lahat ay sumusunod sa batas. So, hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and the law, learn the law.